Alright, good afternoon mga idol and welcome back. So ngayon lang ako nagkaroon ng opportunity na makapaglaro ulit kasi day off. And then medyo huli na ako in terms of the update. So maraming bago, of course, yung inaasahan natin and hindi ko na iisa-isahin kasi it doesn't make sense. Alam nyo naman na may update talaga. Alam nyo naman na may crunch siya. So, medyo kung ano lang yung na-observe ko yung i-update natin. So, first, sa crunch siya, merong level and CP requirements. At least level 75 ata. And then, at least 63 or 65,000 na combat power somewhere. Or 60k. So, para sa akin, kapag tinatamaan ako, yung ginagawa ko dito, kasi nakikita nyo naka-hunter ako. Pero kapag ako'y tinamaan ng mga monsters or kung ako yung target, nag-switch ako to my Royal Knight. Kasi yung Royal Knight, kapag nag-decrease yung HP, merong chance na, merong proc na tataas yung HP and then mag-heal. But it occurs every 5 minutes naman. So, nasa bungad lang kami ng kaklan ko at saka yung ibang ka-server namin. Ito, ipapakita ko yung mga names nila. Ito sila Shan, si Raf, ka-server namin pero dati ko tong kag-guild. At other players, clan and mga merong mga kupal tulad nun. So, pasulput-sulput sila and then ng PPK. The goal here is to earn as much vestige of fall as possible. Kung saan ko to i-utilize, as of now, hindi ko pa alam. And then, for example, Grey Ruins Ogre Butcher yung monster, di ba? So, ito yung loots nila. Yan. Meron chance na mag-drop ng legendary na sword shield, great sword, or feta robe, or feta gloves, ganon. Merong chance na mag-drop yun. But it's a very slim chance. And mind you, na hahabulin pa natin kung sino yung pinakamataas yung damage. Of course, siya yung makakakuha. And then, yung world trading post naman dito ay different sa trading post natin sa ating main map. So kung mapapansin nyo, kung i-click yan, walang laman yung inventory ko and then wala din masyadong mga benta. Kasi dito na binibenta lahat ng nalulut ng mga tao sa kahit saang server sila. Parang ano yung sa Mir 4 parang yung map where you do TOBD, parang ganun yung and sa tingin ko naman, although parang premature masyado yung time para mag-update sila ng ganito kasi in-increase na nila yung maximum level to 120. Kasi dati master lang yun, di ba? Ngayon meron na silang master 1. And of course, kung may master 1, expect tayo na meron pa yung master 2. So, 120 times 6 is 720. Wala pa nga akong nasi 600 na skill eh. So, this is gonna take a very long time unless gagastos tayo, which is hindi ko talaga gagawin yan. Even if I can. Hindi ko talaga gagawin yan. And I will only pay tulad nito. Hindi ito galing sa kita or income ko yung pinapakita ko monthly. Pero gusto ko kasi yung game, I support the game. So, me buying this one using my real money is okay lang para sa akin. Pero other than that, hindi mo talaga ako mapapagastos. Okay? Yun.
ina-attack na tayo ng Coops. So, parang no need na tayong mag-retaliate. Actually, alam nyo naman na hindi ako nag-PPBP eh. Nahayaan ko lang sila. Yeah, so yung meron na tayong bagong battle pass, and then yung sa event hindi ko maipapakita kasi unavailable dito sa region. I have to go back pa. So explore nyo na lang, and then sa shop meron silang Black Friday sale. Check nyo na lang, pero hindi naman talaga ako interested, so I don't care. And then yung bagong skin na free, pwede nang gamitin. Ito, merong world megaphone na pang shout dun sa world map or world chat. Other than that, wala nang bago. Hindi pa, limited pa lang kasi hindi pa lahat ng tao nakakapag-crunch siya, so medyo limited pa. And also, in-stop muna natin yung Great Sword kasi yun nga, hindi tayo makakapasok dito kasi 68 pa siya. It's gonna take me siguro mga another week before ako makapasok kung i-push ko talaga yung Great Sword. So iniwan ko na lang muna siya and nag-focus na lang ako sa crossbow, which is yun naman talaga yung main natin. Crossbow, tapos yun, naka Royal Knight para hindi lang madeds. Meron na palang bagong yung tawag dito, Combat Memoirs. Basically, log lang siya ng areas kung saan ka nag-farm, and then kung ilang experience yung nakuha mo, ilang gold yung nakuha mo, potions that were used, and then yung time. Ganun lang. Pero parang may pagka disorganized pa siya. I'm not saying na inaccurate siya. I'm just saying na hindi pa siya organized. Okay? Like, kahit ngayon, hindi pa nag-a-appear yung log ko dito. Considering na 5 minutes lang yan. And kanina pa kami dito eh. So, yun lang muna. And then, in terms of kitaan, ganun pa rin, mababa talaga yung drop rate. Meron ngang, it's funny kasi meron silang part sa event nila is dapat daw makapag-loot ako ng 6 na epics. Walang nalulot eh. So, wala. And then, ito, hinihintay ko, 3 days, after 3 days, bibili tayo nito for another chance na makapag-loot ng legendary. And, 6,000 na diamonds, which is yun naman talaga yung after natin. Parang bumibili lang tayo ng diamonds and then temporal pieces. Bonus na yung meron tayong pang summon. So, as you can see, $68 yung pera natin. Yan yung gagamitin natin dito. And then, yung sobra is in preparation na for next month. So, tuloy-tuloy lang tayo sa progress. Same cycle lang. Okay? So, may re-replyan lang ako. Si Sir... Hang on. Sana mahanap ko kagad. Yun. Si Sir Clear. CKLR, sorry. Lods, pwede content mo yung eksaktong pag-earn mo step by step yung buong routine. Okay. So, unfortunately, hindi ko na kayang ipakita yung buong routine, pero yung cycle niyan is basically just selling kung ano yung pwede kong ibenta. Like, ipapakita ko na lang yung eto. Papakita ko yung history ko sa sales. Yan. So, yan. Uncommon accessory enhancement chest, rare enhancement chest, culture cell chest, dark ore chest, temporal piece chest. Galing yan sa rare items na dinismantle ko lang. Ito, pag nag-drop, rekta na sa benta na sa next market. Culture cell na naman. And then, mga chest,
ito, epic na Gators, another temporal piece, ganon. So ngayon, ang next question is, bakit hindi tugma yung na-income ko sa kinita ko dito? Ang sagot ko dyan ay hindi talaga siya magtutugma kasi sa early part ng game, may sobra kasi dyan eh. Sa early part ng game, I was able to sell items na teka. I really have to go back like sa September. Yung medyo mahal pa yung items. Ito, October. O, tignan nyo to. Nung nakalot ako ng Serad Greatsword, I was able to sell it for 22 USDT. Ngayon, tignan nyo. Yung Serad Greatsword, weapon, Greatsword, Serad. Yung Serad Greatsword, tignan nyo. 7. Hanap tayo ng not appraised. Yun. Serad Greatsword na not appraised, 9. So, last October 5, I was able to sell one for 22.5 USDT. And another thing, hindi, kinancel ko to. Another thing, meron akong nabenta na eto. Nabenta ko 31 USDT, 21 USDT. Okay? So, may sobra talaga dyan. Kaya hindi talaga siya magtutugma. Ngayon, i-base nyo na lang dito kasi medyo gumagastos din naman ako. Bumibili ako ng mga pang-codex. Basta mura lang. So, from now on, yung earnings ko talaga ay dedicated na lang para makabili ng ganito every month. Ito na lang talaga. But I'm not saying na hindi ako gagastos ng real money ko in-game. Tulad nga ng sabi ko, I support the game, I like the game, so bumibili ako ng ganito out of my pocket, yung mount. And I'm not expecting to earn this back. Wala. Kasi gusto ko ng mount na to and 500 lang naman. Like I said, dati-rati, if you recall, back in 2010, kung naglalaro tayo sa computer shop, yung 500 pesos natin, wala. Isang linggo lang yun. Eh, how much more yung what is 560 for a mount, di ba? Yun, ganun lang yung mentality ko. I'm not completely free to play, but as much as possible para merong excitement factor pa rin. As much as possible, I try to be ang tawag dito, yung hinahanap ko yung term, parang frugal. Okay, yung parang medyo kuripot para kahit capable naman tayo na bumili ng item or kung ano pa dyan, nawawala kasi yung excitement kung binibili mo na lahat eh. So, yan. Katulad nito, nagfa-farm ng Vestige. Merong nabibili na ganyan dito sa market eh. Box. And then, yan. See? So, may mahanap ka na ganyan. Ngayon, kung yung goal mo is makapag-farm ng 500,000 pero mapera ka, ayan, worth 1,000 pesos, tapos na yung paghihirap mo. Ngayon, di ba? Pero wala nang excitement. Ito, enjoy pa kami ng mga ka-guild ko at saka ka-server ko. So, ganun lang yung parang perspective ko sa larong to. Okay? So, medyo humaba na yung video. Update na lang ako sunod kung may na-discover ako or ano. But for now, yun lang. By the way, before I close the video,
Shout out nga pala sa mga kaklan ko sa Cool Pals. Super helpful na mga clanmates. Very understanding. Alam nila na hindi naman ako talagang online all the time. And nagko-consider din naman sila. So, thank you guys. Alright, keep grinding.